morning, everyone. Before our start discussion, please stand up. Let us pray. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasabi ng kanin. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sala para lang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag po kami kung sa puso at bigyan niyo kami sa huwag ng masama. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Bago tayo magsimula, gawin niyo muna ako. Mag-energizer muna tayo para ang lahat ay may energy. Let's get ready to walk. Shake, shake, just like this. Shake, shake, just like this. I know your hands. Wiggle down, just like this. Wiggle down, just like this. Wiggle down, just like this. I know your hands. Clap, just like this. Clap, clap, just like this. Clap, clap, just like this. I know your hands. Ngayon, pwede na kayo magsiupo. Okay, class? Mayroon ba tayong absent for today? Ay, wala. Okay. Very good. So, ayan nga. 93 times 97. So, paano nga ba ang pag-multiply step by step? Yung tamang proseso ng pag-multiply. So, unahin natin yung left para makuha natin ang tamang process. So, write in vertical column, multiplicand times multiplier. Okay, 3 times 7 equals 21. Carrying muna ang uunahin natin isulat bago ang product. So, next, 9 times 7 equals 63. 63, then add natin ang carrying 2. So, magiging 65. And then, yung next naman, yung multiply the ones digit in the multiplicand. Multiply the ones digit in the multiplier, 2's digit in the multiplicand to get its partial product. So, 9 times 3 equals 27. So, una muna yung carrying 2 bago ang partial product. Then, 9 times 9 equals 81. Carry natin ang 2. Magiging 83. Then, nakuha na natin ang parehong partial product. So, add the partial product to get the final answer. Bring down 1 dahil wala siya. 5 plus 7 equals 12. Carrying 1. Then, 6 plus 3 equals 9 plus 1, 10. Carrying 1. Then, 8 plus 1 equals 9. So, ang final answer natin is 1,021. So, papaliwanag ko kung paano nga ba natin ito nakuha. Write in vertical column. Multiply from right to left. Multiply from right to left. Then, multiply the ones digit in the multiplier to its digit in the multiplicand to get partial product. Then, multiply the tens digit in the multiplier to each digit in the multiplicand. So, nasa tens na tayo, kaya natin nakuha ang 65.
na, so pwede natin siyang i-add para makuha natin ang final product. Ang partial product. Isa pang example. 93 times 27. Paano nga ba natin, ano nga ba ulit ang sisimulan natin na multiply? Right to left. Unahin natin ang multiplicand to multiplier. So, 3 times 7 equals 21. 21. Laging uunahin ang carrying bago ang answer. 7, multiply mo siya sa tens ng multiplicand. 9 times 7, 7 times 9 equals 63 plus 2, 65. Okay. Then, multiply natin yung tens sa multiplier ng multiplicand ng ones. 2 times 3 equals 6. Then, 2 times 9 equals 18. 18. Ang tens ng multiplier, ta-times natin sa tens ng multiplicand. Gets ba, class? Okay. Then now, i-add na natin para makuha natin ang final partial product or final answer. 1, bring down 1, 6 plus 5 equals 11. Carrying 1, then 1. 6 plus 8 equals 14, plus 1 equals 15. Then carrying 1, bring down 5. 1 plus 1 equals 2. So, ang nakuha natin, 2,511. Ito na ang final answer. So, nakuha ba, class, ang ating lesson? Diba, madali lang ang pag-multiply pag nakikinay ng step by step. So, ang step by step, write in vertical column. Then, multiply right to left. Write muna. Pag ganun ang ating multiply. Tatandaan nyo, class. Then, pag ang given natin hanggang hundreds, tatandaan nyo, nauuna lagi ang right. Halimbawa, for example, multiply the ones digit in the multiplier to get digits in the multiplicand to get its partial product. Then, the next, multiply the tens digit in the multiplier to get digit in the multiplicand for get its partial product. Hanggang sa mapunta na tayo sa hundreds. So, naiintindihan ba, class? So, ngayon, sino ang pwedeng magsagot sa taas? Taas ang kamay. Okay. Then, ngayon, papa-activity ako, pa-checkan nyo sa akin. Okay? Okay, class? So, ang susunod natin lesson ay ang, diba may multiplication tayo, then, ang kasunod? Division. So, mag-divide tayo. So, ito, 11 divided by 127. So, paano nga ba tayo mag-divide ng tamang process or step by step? Gawin natin. So, 11. Ang tawag sa 11 ay divisor. Then, ang tawag sa nasa loob ay dividend. So, ang pag-divide natin, divide by hundreds, tens, ones. For right ang ating pagkuha ng pag-divide. So, 11 divided by 12 equals 1. So, 1. Tatapat natin sa tens, sa 0. Then, 1 times 11 equals 11. Yan. So,
paano ang gagawin natin sa next? Then, multiply. Okay, na-multiply natin. Then, subtract. So, 1 minus 1 equals 0. Then, 2 minus 1 equals 1. Then, bring down natin ang 7. 7. So, then, ulit na naman tayo doon. Subtract na naman natin. 11 divided by 17 equals 1. Tapos, tatapat na natin sa 1. So, 7. Then, 1 times 11 equals 11. Oh. Ngayon, subtract na naman tayo. 1 minus 1, 0. Then, 7 minus 1, 6. Then, mag-bring down tayo ng 0. Point, then 0. Ang tawag dito ay annex. Annex. Bring down, annex. So, 11 divided by 60 equals 5. 5 times 11 equals 55. Correct. Then, so, subtract natin. 6 minus 5, 1. So, hindi muna natin anuin kasi 0 ang nasa taas ng 5. 0 minus 5. So, hihiramin natin ang 1 ng 6. Magiging 5 ang 6. So, magiging 10 ang 0. Equals 10 minus 5 equals 5. Then, mag-bring down na naman tayo ng panibagong 0. Add tayo ng 0. Annex. Then, bring down na. 11 divided by 50 equals 4. Then, 4 times 11 equals 44. So, ganun na naman ang gawin natin. Tiramin natin ang 1 ng 5 para maging 0 na. 4 minus 4 equals 0. Then, magiging 10 ang 0. 10 minus 4 equals 6. Yan na yun. Yan na ang final answer. So, ang magiging answer natin ay 11.54. So, ganun lang ang tamang pag-divide ng step by step. Una, divide by 100, tens, ones. Then, multiply. Multiply the answer and the divisor. Then pagkatapos mong multiply, then subtract. Pagkatapos ng subtract, compare mo. Then, bibring down mo na yung sagot. Then, paulit-ulit lang ang tamang pag-divide hanggang sa makuha mo na yung tamang sagot. Ang pagkakalam ko ay pwede lang ma-bring down mo na annex is 2 0 lang ang pwedeng ma-bring down. Then, ayun na, ang tamang sagot, 11.54, then 6 sa baba. So, nakuha ba? 1. So, ngayon, magpapa-assignment ako ng multiply and division. So, dapat masagot nyo dahil madali lang ang lesson natin ngayon. So, guys, pwede na kayong tumayo at tayo ay magdadasal ng ating sara ng ating klase. The Father, the Son, the Holy Spirit. Na namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, magkasami ng karyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa namin. Bigyan niyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paitutos-tukso at idyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. The Lord, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, class.